Katoliko kayo, like me, at nagpaplano kayo ng out-of-the-country summer vacation, maybe panoorin nyo muna itong video na ito. Dahil baka isa sa mga bansang ito ang pupuntahan nyo kung saan persecuted, discriminated, and restricted ang worship nating mga Catholics. These are the top 10 countries in the world kung saan ang Katoliko ay oppressed simply for believing in Christ and the Church. And you need to watch until top 1 dahil baka hindi nyo alam na bawal pala ang maging Katoliko sa bansang ito. Kamusta? I'm Jay Aruga, host of this channel where we talk about interesting stories and trivia about the Catholic faith. Minsan, tinetake natin for granted ang fact na dito sa Pinas ay maari tayong magsimba kahit sa ang simbahan na gusto natin. Pero hindi ito ang case sa ibang parte ng mundo. Sa totoo lang, hindi lang sa 10 bansang ito, delikado maging Catholic. Mas marami pa dito ang bansang delikado maging Catholic. Number 10, India. Ang India ay may rich Christian history, especially sa region gaya ng Kerala. However, in recent years ay may umusbong na movement na kung tawagin ay Hindu nationalism kung saan ang Catholic communities, lalo na sa rural areas, ay nakakaranas ng harassment and violence mula sa mga extremist groups na ito. Bukod dyan, sinusunog din nila ang mga simbahan. At ang mga batas against conversion made it almost impossible to do missionary work. Kaya ipagdasal natin ang mga Christian sa India at hindi lang yan, pati sa lahat ng bansa na i-feature natin dito. Number 9, Nicaragua. Under the regime of President Ortega, tinuring niyang enemy of the state ang simbahang Katoliko. May mga pari na pinakulong, ni-raid ang mga simbahan, at banned ang mga prosesyon. And again, minsan ninineglect natin ang mga prosesyon sa ating mga barangay. But we don't know what we got till it's gone. Ang Nicaraguan government ay takot sa impluensya ng simbahan. At ito ang reason kung bakit sinasilence nila ito. Talk about cancel culture. Christmas is canceled. No present for anyone. Number 8, yung bansang allegedly sumasakop sa atin, China. At ito ay dahil kinokontrol ng Chinese Communist Party or CCP ang religious life through the state-sanctioned Catholic Patriotic Association. Kaso maraming mga debotong Katoliko na loyal sa Vatican at nag-worship sa mga underground churches. Ang mga pari at bishop na loyal sa Pope ay kinukulong, kung hindi man ay in constant surveillance. Akala natin walang magbabago kapag nasakop tayo ng China. Isa sa malaking pagbabago ay ang pag-practice ng ating faith life. We don't talk about China, no, no, no. Number 7, Eritrea. Para lang isang imaginary fictional place sa Middle Earth ang pangalan ng bansang ito. Ngunit wag ka, ang Eritrea ay minsan tinawag nilang North Korea of Africa. How we wish na South Korea of Africa ang designation niya. Para infested lang ito ng versions nila ng K-drama at K-pop boy band. Pero hindi. Kontrolado ng pamahalaan ang lahat ng religious activities to a point na pinasara nila ang mga Catholic schools at maging ang mga ospital. And again, ang ilan sa mga pare ay, of course, arrested for speaking out. Marami sa mga diocese ay nag-ooperate in secret sa bansang Eritrea. Number 6, Pakistan. Small minority lang ang Catholics dito. Ngunit araw-araw ay nakakaranas sila ng matinding violence. Binobomba ang mga simbahan, ang mga Kristiyano ay inaatake at ito ay dahil sa blasphemy law sa lugar na yon. Maaari kang kasuhan ng kapitbahay mo ng blasphemy kung makitaan ka ng Articles of the Christian Faith. The church thrives in Pakistan but under constant threat. At kung mahal mo ang simbahang Katoliko at nais mo pang makapanood ng ganitong mga videos from the Jay Aruga Show channel, please pakisubscribe naman. Number 5, Saudi Arabia. Para sa isang bansa na sikat na destination ng mga Pinoy na nais mag-OFW, we'd think na maluwag sila dito. Pero ang totoo niyan, malaki ang sinasacrifice ng mga kababayan natin dito. Sinasacrifice nila ang makapanampalataya ng Malaya. Walang Catholic Church sa Saudi. Bawal din magmisa dito publicly. Kaya mahirap tumanggap ng sacraments dito. Ang conversion from Islam to Christianity is illegal and punishable by death. Kaya as always, underground ang Catholic communities dito at malaking buwis buhay ang pag-receive ng katawan at dugo ng Panginoon through the Eucharist. At least 2 persons
ang kakilala ko na nagtrabaho sa Saudi na nag-convert sa Islam dahil sa hirap maging Kristiyano doon. Knowing this, I pray na ang susunod na pag-receive ninyo ng communion ay talagang pasasalamatan natin. Dahil ano ba ibig sabihin ng Eucharist kundi thanksgiving. Number 4, kung ang Eritrea ang North Korea ng Africa, ang North Korea naman ang North Korea ng Asia. Illegal maging Christian sa lugar na ito. At hindi lang yon, kung Katoliko ka, ikukulong ka nila, ito-torture at i-execute. Banned ang Bible sa bansang ito. Maaari kang ma-execute just by giving out Bibles. At wala tayong masyadong alam sa bansang pinamumunuan ni Kim Jong-un. Pero kung sa gupit ng buhok ay pinapakialaman ng diktador na ito ang buhay ng mga citizens, what more sa kanilang buhay pananampalataya. Number 3, Somalia. Virtually walang public Catholics sa Somalia. Ang terrorist group na mismo na kung tawagin ay Al-Shabaab, hindi ito Al-Kebab. Ang Al-Shabaab ang nag-declare ng war on Christianity. Ang mag-own ka ng Bible can get you executed. Ganon sila kagalit sa salita ng Diyos. And just like in any other countries, sa listahan na ito, patago ang pag-worship ng mga Catholics dito. Kaya tanggalin nyo na sa travel plans nyo ang Somalia. At number 2, noong 2021, nasa news ito dahil sa disastrous withdrawal ng US sa bansang ito, Afghanistan. At dahil Talibans na ang nagro-rule dito, mas naging worse ang plight ng mga Catholics dito. Christians are always in extreme danger in Afghanistan. Ayon sa report na ito ng US Commission on International Religious Freedom or USCIRF. Walang simbahan dito. And again, kung madiskubre nilang pinapractice mo ang Christianity, bitay ang katapat mo. Bakit hindi? In-announce na ng Taliban na walang any Christians talaga na nakatira sa Afghanistan. I'm sure they hate to be proven wrong. Lastly, at number 1, isang African country, Nigeria. May mga millions of faithful Catholics sa Nigeria. Sounds good, di ba? Compared sa ibang bansa sa listahan natin, bakit kaya delikado maging Catholic dito? It is because sa bansang ito, sila ang may highest death toll for Christians worldwide. Mga radical groups gaya ng Boko Haram and Fulani extremists attack the churches regularly. Nangingidnap sila ng pare at minamassacre nila ang entire villages. Kaya kung ayon kay Tertullian, the blood of the martyrs is the seed of the church. Sobrang fertile na siguro ng ground ng Catholic Church sa Nigeria. Kaya again, ipagdasal natin ang mga Christians all over the world who face persecution. Christians pa rin talaga ang pinaka-persecuted all over the world. At kung feeling nyo medyo negative ang topic natin today, para hindi naman ako mag-leave ng bad taste sa minds nyo, panoorin nyo na lang itong video na ito na ginawa ko. Top 10 most devoted Catholic countries in the world. Ito yung mga bansa na may highest percentage of Catholics. Mapapanood nyo ito in the video right here.